ng mom mo. Sa tingin mo ba, have you been an obedient daughter? I think every girl that grows up, kasi yung ate ko ganyan din dati. I mean, you and your mom, do you not see eye to eye every day? I think that's normal, but can you confirm this? Ako, sa tingin ko, may part sa life yata ng girls lalo na eh. Na ano, parang tawag dito, yung parang may part talaga na hindi sila magkasundo ng mom nila kasi nagkakaroon siya ng sarili niyang life, ganun. So nung pumasok ako sa pagiging artista, actually choice niya yun. Hindi naman choice, pero siya yung may gusto na mag-audition ako, nagawin ko yun. Tapos, ayun, ginawa ko. So, sa part na yun, I don't think naman naging disobedient ako. Very obedient nga ako dun eh. Pero, may mga times na, kunwari, ayaw niyang may kissing scene ako. Na minsan, sa totoo lang, hindi ako nakikinig. Tapos, hahayaan kong gawin ko kasi feeling ko parang hindi kompleto yung kwento. Or parang, alam mo yun, kasi kung hinihingyan ako ng, kunwari, o Rian, sasampalin ka dito, eh kung hindi ako pumayag, pareho lang yun sa hindi ka pumayag mag-kissing scene. Parang kahit ano dapat ipagawa sa'yo bilang artista, dapat handa ka. If the story calls for it, why not? Diba? Pero, oo. So may mga times na ayun, parang papanoorin niya ako, tapos sa TV, tapos tatawagan niya ako. Bakit na kailangan ba yun? Tapos ako, ma, kasi, oo eh. Nasa script eh. Would you call her overprotective? Ay, hindi. Hindi naman. Para sa akin, awkward naman para sa... Ako minsan, kunwari, pag may mga napapanood akong kaibigan ko na nasa TV, kahit sumasayaw lang, minsan, talagang, ay, yung suot niya, naku, baka masyadong friend ko pa lang yun eh kung anak mo pa kaya. So, siguro naman, di ba, may dahilan naman siyang gumanon. Okay. Does your mom have a say on sinong manliligaw sa'yo, sa mga boys, sa buhay mo? Meron ba siyang say sa parte ng buhay mong yan? May extent. May extent. Kasi ako, kapag may manliligaw, gusto ko pumupunta sa bahay at pinapakita niya sa nanay ko. The intentions. Yung interest. Okay. Kasi ayoko yung nanliligaw siya sa akin, tapos walang alam mami ko, tapos nagde-date na pala kami, naging kami na, tapos hindi alam ng mami ko, yung parang ganon. Tapos nagpakasal na kami, wild. Tapos hindi alam ng mami ko. So gusto ko, sa harap ng mami ko, yung konting type niya pa lang, nagkaka-type pa lang, ipakita niya kaagad para hindi nabibigla ang nanay ko. Alright. Well, hindi na tanong ng special informants natin, but I have to ask you this. Kasi we will look retarded if we don't, diba? But I have to ask you about Mo. Kasi hindi matapos-tapos yung issue about you and Mo Twister. I mean, you guys play around on Twitter and you guys joke around on Twitter. Pero is this friendship brewing into something or hanggang ngayon matalik na magkaibigan lang? Kasi, alam ko namang matagal na din kami iniintriga, pero hindi kasi ako yung tipong tao na lalayuan kita dahil sa intriga. Siyempre, may extent na, alam mo yon yung hindi ka masyadong yung garapa lang. Oh, eto kami na naman, yung ganon. Pero, hindi naman ibig sabihin na naiintriga kami, lalayuan ko na siya. Pero masasabi ko talaga na sa kabuuan yata ng showbiz, siya na yung pinaka-close kong friend. Okay. At pinaka-pinagkakatiwalaan ko kasi nakita ko din kung paano niya ako depensahan pagka iniintriga pa lang ako. Nakikita ko yung napakatotoo niya lang na friend na alam kong trabaho niya naman din mang-intriga ng tao. Pero kung maipapagtanggol niya ako, kung may alam siya tungkol doon, sasabihin niya kaagad. Okay. There you go. That's clear. Thank you, Rian. Now it's time to guess your special informants. Do you know kung sino sila? Do you wanna guess? Yung kaloka yung number 3. Yung number 1 na nalilink sa akin na siguro nililito-lito niya lang ako dahil sinabi niya yung name ni Aljur. Pero feel ko siya si Aljur eh. Okay. Number 1 is Aljur. Feel ko siya talaga yun. Let's see. Ikaw naman. Number 2 naman. Okay, kamukha number mo 2. daw. Nung narinig ko na kamukha ko, sabi ko si Lovie Poe yan.
Tapos, nung sinabi niya yung Timbaland concert, siya yung hinatid at sundo ko, si Bianca King yan. Okay. Si number 3 naman, pinapatiklop ka daw. Yan, dyan ako nalilito. Pinapatiklop ako. Wala akong idea, Mon. No idea, Wala no talaga guesses. akong idea. Mami? Ikaw ba yan, inay? Okay, so Alger, Bianca King, and your mom. Graphics, please. Let's reveal who's behind the wall. Tama! Tama, Kari. Your guesses are correct. There's Alger, Bianca King, and your mom. Hello, Tita. Good afternoon po. Hi, Raymond. At dahil na-guess mo ang ating special informants, you have a choice now either to reveal the ultimate question and answer it or wag mo nang sagutin. Here, you can read it. Okay, so will you answer the ultimate question, yes or no? Sasagutin ba ni Rian Ramos sa kanyang birthday ang intrigang ito? Yes. Sasagutin. All right. Ito na ang ultimate question for Rian Ramos. You already expressed your desire na mag-move out na sa bahay at mag-solo na sa isang kondo. Pero ayaw ka raw payagan ng parents mo. Bakit ka ayaw payagan bumukod ng mga magulang mo, Rian? Kasi, actually, hindi pa lang yan yung ayaw nila eh. Dati, nung gusto ko palang matuto mag-drive, ayaw pa ng mami ko kasi feeling niya lalabas ako everyday. Kasi mahilig nga ako yung mag-explore. Gusto ko yung mga out of town na yan. Kaya enjoy na enjoy ako sa taping. Kaya yung nangyayari ngayon, 7 days a week na ako nagtatrabaho, na hindi na nga nila ako nakikita, tapos mag-move out pa ako. If ever nakikita nila ako, eto na yung parang pa-collapse na ako, patulog na, tapos papasok mami ko, my baby! Gaganoin niya ako. And then, ayun, parang yun na lang yung natitira sa kanya, tapos kukunin ko pa. Parang ganon, kung umalis ako. Okay. Na one night, pumasok nga siya sa room ko, na wala siyang sinasabi, bigla na lang umiyak. So, alam ko, yun ay dahil namimiss niya ako. I want to talk to your mom. Tita, bakit, why won't you let Rian move out? Is it because of the work na hindi mo siya masyado nakikita tapos aalis pa siya? Well, actually, that's part of it. And also, there's always a right time for everything. Rian is what just turned 20 today, and I feel that I haven't had enough time. You know, she started working so early, and I feel that there's so much more that she has to grow into as a woman before she actually goes out on her own. Okay, thank you. Very understandable. Thank you, Tita. At saka, syempre, dagdag pera na naman yan. Gastos. Tama. Happy birthday to you. Happy birthday. As I said, you look beautiful, and congratulations with the success of Illumina. What's your birthday wish? Wow, may birthday wish na. Tinanong mo din. Actually, wala akong may hingi pa eh. Ako masyado na akong kontento this year. This year, nakuha ko lahat ng gusto ko. Okay. This so particular sana year. hanggang next year, please invite everybody. Alam ko, gabay-gabay Illumina. Yes, every night Illumina, at saka nakikita nyo naman yung papel na nilalabas ko. Ibig sabihin, Thank marami you. akong kailangan pasalamatan. Tulad ng GMA Network family, GMA Artist Center family, Kaya ng Powers family, Illumina family, Party Pilipinas family, GMA Films family, Bell House family, Bella Medical Group, Nuvoland, Sabella, Hang 10, B Club, HTC Smartphones, PLDT, MyDSL, Fusion Excel, Palmolive Soap, Tony and Guy, Soda Fragrances, Dr. Nina of Dental Focus, and sa lahat ng damit na sinusuot ko all the time, every Party Pilipinas, si Bianca my stylist, hair ko by Frankie Chavez, kaya bigla siyang humaba ng ganito. Pepsi Herrera, Cristel Yulo, Vida Lim, Cat Corpus, Aleli Yap, and gusto ko din i-greet yung handler ko na happy birthday kasi sabay kami ng birthday. There you go. Ganyan pagsikat ang daming sponsors, di ba? Thank you so much, Ri. Alger, Bianca, and Tita, maraming salamat. Diyan lamang po kayo, magabalik pa po ang Showbiz Central.